Muling nagpasaring si incoming President Rodrigo Duterte sa simbahang Katolika kaugnay ng mga atraso nito sa taong bayan. Hinamon pa ni Digong ang mga obispo ng debate. Kumasa naman kaya dito ang simbahan? Umaaksyon si Mia Reyes. Aminado si incoming President Rodrigo Duterte na madalas niyang makabangga ang simbahang Katolika sa ilang issue. Kaya nang muling mapag-usapan ng mga obispo sa kanyang briefing noong linggo, hindi napigilan ni Digong na mag-init. Matatandang nanawagan noon ang ilang obispo na huwag siyang iboto dahil sa nooy pagbumura niya sa Santo Papa. Kung sinong tama sa atin, well, look, were you able to stop me? 6 million. Ilan lang kayong obispo dyan? Tsaka, if I start to names the bishops who have got married or who have new women in their lives and the priest, sasabog itong Katoliko, sabihin ko sa inyo. Sasabog ito. Bigay ko sa inyo, mga anak nila, pati address. You want me to do it? I will do it. Sumubra kayo eh. Sagot dito ng simbahan, Walang sinasabing gano'n ng mga CBCP, mga obispo. Ang sinasabi ng CBCP ay ano ang mga katangian na kailangan ng isang Pangulo. Pero hindi babanggit kahit kailan ang pangalan. If he feels alluded to, well, that is his concern, no? Pero generic yung mga pastoral exhortation na gano'n. hinamon din ni Duterte ang mga obispo sa isang debate. Yung sinong lahat ng bishop na tumindig kayo, I will tell you the sins of the Catholic Church, beginning from the time ilang pope na dumaan dito sa generations after generation. And you had one episode of incest, a pope having so many children and committing incest. Alam ba ng Pilipinas yan? Nabanggit din ni Duterte ang ilang maling gawain ng simbahan tulad ng paghihingi ng mga sasakyan kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Separation of church and state. You are the most vocal one. Panahon ni Gloria Arroyo, naghingian kayo ng... That is graft and corruption, hindi nyo alam yan. Yung ibang tao dito sa Pilipinas, walang makain, walang medisina. You are enjoying the money of the goddamn people of the Philippines by riding on that. Di na kayo nahiya niyan? Inamin naman ni Cruz na naghingi ng 7 sasakyan noon sa PCSO ang mga obispo para magamit sa pagtulong sa nangangailangan. Sinoli rin daw kalaunan ng mga sasakyan. Tingin pa ni Cruz, malabong matuloy ang hamon na debate ni Duterte. Sang-ayon naman ng obispo sa sinabi ni Digong na pagkakamali ng ilang pinuno ng simbahan. Pero Kung kami may pagkakamali, ay ituwid din namin. At kung kami may pagkukulang, punuin namin. Kung kami may mga kalabisan, ay bawasan namin. Pero ang atakihin dapat yung taong simbahan, hindi yung simbahan. Pagkat iba yung... mula Davao City, umaaksyon, Mia Reyes, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.